Guys, good afternoon. Welcome po ulit dito sa ating YouTube channel, The Homepiece Edit. For today's video guys, kung nakikita niyo po itong screen recording natin, meron tayong negative na mga data included na sa reach, engagement, net followers, 3-second video views. Ito po ang epekto kapag po tayo ay naging not recommendable. Okay, gantong katindi guys. Negative almost 50%. Pero guys, tumaas pa to compare nung first week of September. Okay, pag-usapan natin guys, paano nga ba natin malalaman kung yung mga content natin ay recommendable pa ba ni Meta. Okay, let's go. Etong gamit ko nga pala guys, itong aking personal account. Kung familiar kayo at nasubaybayan niyo po yung mga video natin dati about dito kay Facebook, tayo po ay naka-experience ng plug content, and after po ng plug content, nagkaroon po tayo ng profile not recommendable. So guys, napaka-importante po talaga. Dapat i-follow natin yung partner, content, advertising, and yung community guidelines policy. Included na din yung terms and condition dito ni Facebook. So guys, eto papakita ko na sa inyo. Ito yung ating profile recommendation. As of now guys, bumalik na po yung ating 8 star dito sa taas. Actually yung white hindi naman totally kasama sa bilang na yan. So 7 star po ito, parang Dragon Ball. Pag ito po ay naging 3, ibig sabihin, ayan, meron na po kayong flag content or meron na po kayong status dito, na your page is growth at risk. Yan, ganyan, parang ganito. Etong sa atin guys, bumalik sa tulong din po ng ating mga case study na mga ginawa. Kung hindi nyo nga po pala napapanood yung case study na ginawa natin para maging recommendable po ang inyong profile, meron pong option na tinatawag na show more or see more options sa ating mga short video and long form video. Even sa live, meron din pong show more options. So guys, napaka-healthy po ng inyong Facebook page, and congratulations kapag po ganito ang inyong status or yung inyong standing dito kay Meta. Ibig sabihin, yung ating mga content ay highly suggested ni Facebook sa wider audience. Okay? So, make it sure na kailangan bantayan po natin ito. Kailangan bawat post natin, pag-isipan natin kung maaapektuhan ba nito yung kabuuang sistema ni Facebook or pati yung viewers or yung mga creator, even yung followers mo kapag pinost mo yung specific na video na naiisip mong i-content. So, andito na nga tayo sa ating profile recommendable na account. Papakita ko naman sa inyo guys yung isa kong page na naging not recommendable din. And sasabihin ko sa inyo yung mga reason or yung factors kung bakit nga ba ito naging not recommendable. So punta tayo dito sa Jose and Maria Lovely Vlog. Asa na ba yun? Ito. Jose and Maria Lovely Vlog. Ito guys, binura ko na po lahat ng aking na-post, live, cross-posting, nabura ko na. Punta tayo ngayon dito sa ating professional dashboard. And then, punta tayo dito sa profile recommendation. Ayan guys, not recommendable. Ayan. Una dito, admin with a history of violating community standard. Ito po yung pinagbabasehan natin dati. Palagi natin tinatanong, nakakaapekto ba, sir, ma'am, ang ating pagko-cross-post? Naaapektuhan ba ng personal account natin yung mga pages natin? Ang sagot, yes, posible. Katulad nga po, mababasa natin dito, admin with history of violating community guidelines. Number 2, topic of page is focus on civic, vaccines, or other sensitive subjects. Alam nyo po ba guys, bago ako nagpo-post, wala pa akong violation before.
Yung akin title guys ay talagang intensify. Ibig sabihin merong emoji, meron pa exclamation point, naka-capital letter. Nade-detect pala ito guys as engagement baiting or posible na meron tayong pinaparating sa ating viewers or sa audience natin na may something tayong na ginagawa. Okay, so iwasan natin maglagay ng mga title ng mga clickbait, yung mga issue, yung mga civic issues. Nako, ito, alam niyo na yan. Mga sensitive na mga topics or subject, bawal po itong pag-usapan sa Facebook, sa live, bawal po. Pangatlo, page with a history of violating community standard. Posible ako guys naka-violate nito. Kasi guys, ang ginagawa ko, eto guys, si Jose Maria Lovely is sinishare ko. Every upload ko dito, sinishare ko doon sa personal account ko. Which is, ayaw pala nun ni Facebook, lalo na kung bagong gawa ang inyong page. Ang gagawin nyo guys, ipopromote nyo ngayon sa personal nyo, kukuha kayo ng followers doon, and papapuntahin nyo sa inyong page. Para sa akin guys, bawal. Pero kung sa tingin mo, okay naman yung ginagawa, wala namang violation, ipagpatuloy mo lang. Pero sa akin guys, napansin ko kasi, yun lang naman yung main reason kung bakit ako naging not recommendable. Every live, sinishare ko sa personal ko. Ganon guys, every live. So posible nagkaroon ako ng ano doon, ng paglabag or pag-abuso, 'di ba, sa community standard. Pwede rin sa monetization. Ito, content is clickbait, spam, just stuff people don't want to react with. Spam violation, ano ba to? Yung palagian natin guys, pagpapalo to follow. Guys, pwede naman po ito. But make it sure, lagyan natin ng interval. Lagyan po natin ng limitation. Pwede po ito guys. Pwede siya, hindi siya bawal. But again, yung iba talaga na abuso po itong features na to. Hindi natin namamalayan kasi nga, sa sobrang overwhelmed tayo, sobrang excited tayo, at pinalo tayo, syempre babalikan natin. Make it sure, lagyan yung interval. Mag-consume muna kayo ng ilang minuto, panoorin nyo yung video ng isang creator na yon, i-like nyo yung mga video bago nyo siya i-follow. Diba? Ito pa isa, advertising policy violation. Ito din, isa din ito. Kung tayo po ay nag-o-offer ng mga services, ng mga promotion, ayan, posibleng ma-detect din po ito ni Meta. Ayaw po ni Facebook na i-bypass ang kanyang advertising, tawag dito, features. Familiar naman tayo guys sa marketplace, no? Kung meron kang mga produkto, i-post mo sa marketplace. Pero guys, kung ipo-focus natin ito sa pagda-direct sell, ano? Lalo na yung may mga pera na kino-comment sa inyong comment section, kung magsabihin natin, ito yung presyo. Iwasan nyo maglagay guys ng mga presyo, ng mga title, amount, or CASH na mga word. Nako, lalo na yung MONEY na word. So, iwasan nyo guys yung mga yon sa inyong mga title para hindi po kayo maging not recommendable na status. Ano na ito guys, napakalungkot na ito kapag ito ay na-experience nyo. Kasi nga po, hindi na kayo isasuggest ni Facebook sa wider audience. Ang unang reason, unang ma-experience nyo guys is talagang magkaroon muna kayo ng plug content. After nyan, wait nyo na lang, magiging growth at risk na siya. O yung pinakamalala, ito na po, not recommendable. Invisible na kayo sa wider audience. So, yun lang naman guys, paano nga ba malalaman kung tayo ay recommendable pa ba? Or paano natin may iwasan yung limitation, di ba? Dito kay Facebook. So, yun lang guys, maraming salamat. Sana may natutunan po kayo kahit papaano. And kung nagustuhan mo to at may natutunan ka, please don't forget to subscribe and i-click mo na po yung notification bell para every time na may bago tayong video, manonotify po kayo kaagad. Yun lang guys. Thank you so much. See you again sa susunod na video. Bye-bye.